na ang taong 2024 ay hindi lang taon para tuparin ang ating mga pangarap, para mangyari ang ating mga binabalak. Palagi ninyong tatandaan na kayo ay kaparte sa plano ng Diyos sa mundo. Amen ba yon? At dapat natin tuklasin araw-araw, paano ko kaya magaganap ang kalooban ng Diyos sa araw na ito? Dahil kagaya ni Jose, kagaya ni Maria, ikaw bilang tao, sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila ng iyong mga kasalanan, tandaan mo, instrumento ka pa rin ng kaganapan ng kalooban ng Diyos sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year po. Bagaman ang ipinagdiriwang ng buong mundo ngayon ay ang pagsalubong sa bagong taon, sa ating simbahan naman ay patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko. Sa katotohanan, ngayon ang 8 araw at huling araw ng Oktaba. Ibig sabihin, 8 araw na pagdiriwang ng Pasko. Kagaya na nabanggit ko na sa ibang mga pagninilay, sa sobrang dakila ng araw ng Pasko, hindi kasya ang isang araw para ito'y ipagdiwang. Kaya 8 araw itong ipinagdiriwang sa ating liturhiya. At ngayong 8 araw ay natatangi din sapagkat ito ay ayon sa kautusan ng mga Hudyo, ay araw ng pagtutuli ng sanggol. At hindi kagaya ng pagtingin nating mga Pilipino sa pagtutuli na tanda lamang ng pagbibinata, ang pagtutuli para sa mga Hudyo ay tanda ng pagiging kabilang ng batang ito sa lipi ni Abraham at ang pagkilala sa kanya bilang anak ng Diyos. Gayon din naman, ang pagtutuli ng sanggol, kasabay nito ang pagpapangalan sa kanya. At dito naman din, hindi lang siya inaangkin bilang anak ng Diyos, siya'y inaangkin ng kanyang ama bilang tunay na anak. Kaya nga, ngayong araw na ito, inaalala din natin kung paanong si San Jose ay naging ama, na totoong ama ni Jesus dito sa lupa dahil siya ang nagbigay ng pangalan sa sanggol. Bagamat kung matatandaan ninyo, yung pangalan mismong Jesus ay galing sa anghel. Pero sino ang nagbigay ng pangalan na ito sa araw ng pagtutuli ng sanggol? Si San Jose. Kaya si Jose ang legal na ama ng ating Panginoon dito sa lupa. Nakatutuwang isipin, hindi ba, na sa pagsilang ng anak ng Diyos, tao ang naging instrumento para magkaroon ng kaganapan ng plano ng Diyos. Na ipinapaalala sa atin, minamahal ko mga kapatid, na ang taong 2024 ay hindi lang taon para tuparin ang ating mga pangarap, para mangyari ang ating mga binabalak. Palagi ninyong tatandaan na kayo ay kaparte sa plano ng Diyos sa mundo. Amen ba yon?
At dapat natin tuklasin araw-araw, paano ko kaya magaganap ang kalooban ng Diyos sa araw na ito? Dahil kagaya ni Jose, kagaya ni Maria, ikaw bilang tao, sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila ng iyong mga kasalanan, tandaan mo, instrumento ka pa rin ng kaganapan ng kalooban ng Diyos sa mundo. Palakpakan niya natin ang bawat isa. Kaya tandaan ninyo, hindi lang kayo ang naghahangad hindi lang kayo ang nangangarap ng maganda para sa 2024, ang Diyos din may pangarap para sa 2024 at tayo bilang mga tao ang kanyang katuwang para matupad ang pangarap na yon para sa lahat. Ang pangarap na yon ay walang iba kundi ang kaligtasan ng bawat isa, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, ano ang pagbabasbas na ibinagawad ng Panginoon? Kapayapaan, kaligtasan. Di ba? Ito yung mga biyayang espiritual. Hindi lang yung mga material na biyaya ang dapat nating hinahangad. Higit sa lahat, yung kalusugan, kapayapaan, kaligtasan ng ating kaluluwa, huwag mawawaglit yan sa mga goals natin sa 2024. Isama mo na yan sa resolution mo na magda-diet ka daw uli. At mag-e-exercise ka daw uli. Isama mo na rin yung spiritual well-being mo sa mga goals mo sa 2024. Dahil yan din ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Amen ba yon? At ngayong araw na ito, pinararangalan din natin ang mahal na Birhen bilang si Maria ang ina ng Diyos. Alam nyo ba na ito ang pinakamatandang titulo ng mahal na Birhen sa kasaysayan ng ating pananampalataya? Di ba maraming title si Mama Mary? Our Lady of Manawag, Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima. Ang pinakauna sa lahat ng titulo niya ay sa Griego, Theotokos. Pakiulit nga, Theotokos. Anong ibig sabihin nun? Tagapagdala ng Diyos. Kaya mapapansin ninyo sa mga lumang imahe ng mahal na Birhen, kasama na yung imahe ng ina ng laging saklolo, na lumang imahe ng mahal na Birhen, si Jesus ay palaging kalong-kalong ni Maria sa kanyang mga bisig. Siya ang tagapagdala ng Diyos. Kaya noon pa man, kinikilala na siya ng lahat ng Kristiyano bilang ina ng Diyos. Pero nung ika-5 siglo, between the year 400 to 500, nagkaroon ng pagkalito yung mga Kristiyano, yung mga Katoliko. They were asking, paano magiging ina ng Diyos si Maria? Diba? Kung ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, kung ang Diyos ang lumikha sa sangkatauhan, paano magkakaroon ng ina ang Diyos? May point? Wala. May point. Kaya sabi ni Nestorius, isang obispo nung panahong iyon, hindi siya siguro ina ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng Ebanghelyo ni San Juan, siya'y ina lamang ni Jesus bilang tao. She is the mother of Jesus, but she is not the mother of God. At dahil dito, sa usaping ito, nagtipon-tipon ang mga obispo sa buong mundo, sa Ephesus, kung saan inilagi ni Maria ang kanyang mga huling araw dito sa lupa. At doon pinagnilayan nila sa patnubay ng Espiritu Santo, paano ba nila dapat unawain? Si Maria ba'y ina lang ni Jesus bilang tao? O si Maria, katulad ng matagal na nilang pinaniniwalaan, ay tunay na ina ng Diyos? At doon nila napagtanto yung katotohanan na nung isinilang naman si Jesus sa mundong ito, buong-buo yung kanyang pagkatao, buong-buo rin yung kanyang pagka-Diyos. Hindi siya 50-50. 100% human, 100% divine. Si Jesus ba kalahating Diyos lang, kalahating tao? Oo o hindi? Hindi. Ano yan, tikbalang? Si Jesus ay taong totoo. Amen. Si Jesus ay Diyos na totoo. Amen. Ang tawag dyan sa theology, hypostatic union. Pakiulit nga po. Anong spelling? I-google nyo na lang.
Ha? Ang ibig sabihin lang, nung si Jesus ay isinilang sa mundong ito, hanggang sa kanyang pangangaral, paghihimala, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, hindi magkahiwalay yung kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. Amen? Therefore, kung si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, at si Maria ay ina ni Jesus, si Maria ay ina ni Jesus bilang tao at bilang Diyos. Kaya si Maria ay tunay na Theotokos, ina ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Kaya minamahal ko mga kapatid, totoo yung sinasabi ng ating katesismo that what we believe about Mary strengthens our understanding of who Jesus is. Makinig po kayo. Anumang paniniwala natin tungkol sa mahal na Birhen ay nagpapalalim ng ating pagkakilala at pagkaunawa kung sino si Jesus. Anumang debosyon na nakatutok lang sa mahal na Birhen at hindi nagpapalalim ng pananampalataya at pagkilala kay Jesus ay pekeng debosyon. Always remember that. Tayo mga Pilipino, marami deboto sa mahal na Birhen. But the question, napapalalim ba ng debosyon natin sa mahal na Birhen ang pagkakilala natin at pananampalataya natin kay Jesus? Dahil sa tanong na paanong naging ina ng Diyos si Maria, naging malinaw sa simbahan na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. At kung si Jesus ay tunay na Diyos, wala tayong ibang dapat na panaligan kundi siya lamang. Amen ba yon? Kaya paalala, bagong taon ngayon, marami na naman ang nahulog sa kasalanan ng idolatriya o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kayo ay naniwala sa mga pamahiin at anting-anting kagabi. Naniniwala ba kayo na Diyos si Jesus? Naniniwala ba kayo na ang pinakamakapangyarihan lamang ay ang Panginoong Jesus? Bueno, anong kapangyarihan ng mga bilog-bilog ninyo sa mesa kagabi? Ano ang kapangyarihan ng mga pampaswerte? Kung totoong ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, siya lang ang magbibigay ng mabubuting bagay sa ating mga tao. Tama? Hindi ang mga pampaswerte, hindi ang mga pamahiin, utang na loob, ilang taon na akong tumatalon pag bagong taon, hindi naman ako tumangkad. At kayo, lagay kayo ng bilog, suot kayo ng suot ng bilog, suot kayo ng lucky color, sunod kayo sa feng shui, sunod kayo sa mga kung ano-anong mga paniniwala naman ay walang kaugnayan sa Diyos, yumaman na ba kayo? Yun yung nagtitinda ng lucky charm, minsan wala pang benta Paano naging swerte yun? Alam nyo, kapag ka nakamit ninyo yung biyaya na inaasam ninyo, ibig sabihin, kalooban ng Diyos at makabubuti yon para sa inyo. Amen? Hindi dahil sinwerte kayo. Kapag ang isang bagay ay hindi nyo nakamit, o mayroong bagay na dumating sa buhay ninyo na hindi ninyo gusto, hindi ibig sabihin, minalas kayo. Tanong nyo sa akin, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tinuturuan kayo ng Diyos. Baka hindi para sa iyo talaga yon dahil makasasama sa iyo, o kaya naman, yung suliranin at problema na dumating sa buhay mo, may ituturong mas maganda sa iyo tungkol sa buhay. Dahil inihahanda ka para sa isang mas malaking biyaya. Amen ba yon? Kaya walang swerte at malas. Kapag ang tao'y buong-buo ang pananalig sa Diyos, ano man ang mangyari sa buhay niya, tinatanggap niya ito bilang kalooban ng Diyos at pagkakataon upang maging marunong sa buhay. Maganda man o pangit,
may itinuturo ang Diyos sa atin sa taong ito. Amen ba yon? Walang swerte at malas. Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay sa buhay natin para may matutunan tayo. Ipinagkakaloob ang biyaya sa atin para tayo ay makatupad sa kalooban niya. Makabubuti para sa atin yon. Kaya minamahal ko mga kapatid, kung meron man totoong malas sa buhay ng tao, kasalanan yon. Yan naman talagang nagbibigay ng kamalasan sa buhay mo eh. Tama o mali? Lahat ng mga ginawa mong masama, bumabalik sa'yo. Hindi karma ang tawag doon. Ang tawag doon, consequence. Dahil sinabi naman ng Diyos yun eh. Yung masamang ginawa mo, meron niyang epekto sa buhay mo. Hindi lang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kaya ano ang pampaalis ng malas? Hindi paputok, kumpisal. Pagsisisi ng kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Amen! Gusto ninyong swerte ng buhay ninyo? Gusto ninyong pagpalain ang inyong 2024? Gusto ninyo? May bilog na hindi kagaya ng mga inihain ninyo sa mesa kahapon na mapapanis din naman. Ginastusan ninyo, pero hindi nyo naman makakain. Pero may bilog na nagbibigay ng tunay na pagpapala. At yun ay tatanggapin natin mamaya. Si Kristo na tatanggapin natin sa banal na Eucharistia. Yan lang ang alam kong bilog na hindi napapanis, na kapag tinanggap mo, ang buhay mo ay hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa kabila. Palakpakan natin ang Panginoon. The Eucharist is the source of all blessing. Kahit hindi bagong taon, tatanggap ka ng pagpapala sa tuwing ikaw ay nagsisimba. Amen ba yon? Kaya magsimba kayo pag linggo, hindi lang pag Pasko at bagong taon. Yan ang totoong nagbibigay ng pagpapala. Hindi lang physical, material, kundi spiritual. Amen? At meron pa akong 2 bilog na alam kong magbibigay ng pagpapala sa buhay mo, kapatid. Tanong niyo sa akin, ano? Ang pagsagot mo ng oo sa Diyos. Ang pag-oo mo sa pagsisimba. Ang pag-oo mo sa pagdarasal kahit busy ka. Ang pag-oo mo sa pagtulong sa pangangailangan kahit ikaw mismo may pangangailangan din. Ang pag-oo mo sa pag-unawa at pagpapatawad ng kapwa mo nagkamali. Ang pag-oo mo sa Diyos na mas maging mabuti kang tao at ayusin mo yung ugali mo at magpakabanal ka. Yang pag-oo mo na yan, yan ang magsisimulang magbuhos ng pagpapala sa buhay mo ngayon 2024. Pagbutihin mo ang ugali mo, magdasal ka palagi, magpakabanal ka, magpakabuti ka, sinisigurado ko sa iyo, pagpapalain ka. Ang pagsagot ng oo sa Diyos, ang bukal ng pagpapala sa buhay ng tao. Kagaya ng pag-oo ni Maria at ni San Jose sa kalooban ng Diyos. Ngayong bagong taon, minamahal kong mga kapatid, hangad kong makamit ninyo ang tunay na pagpapala. Hindi lang ang mga material na bagay, kundi ang mga espiritual na biyaya na dapat nating tanggapin para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At sama-sama, katulad ng mga tao doon sa Ephesus, pagkatapos na maideklara na si Maria ay tunay na ina ng Diyos, Theotokos, sama-sama tayong manalangin ng pamilyar sa ating dasal. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms.
pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.